Hoy Pinoy, bumalik ka sa bansang pinanggalingan mo. Ang sigaw ng gwardya ay tumago sa buong lobby ng luxury hotel sa Las Vegas. Nakatayo si Manny Pacquiao sa harap ng entrance, nakadamit ng simpleng t-shirt at maong. Walang mamahaling alahas, walang entourage, dahil gusto lang niyang maging normal na tao kahit sandali. Pero ang gwardyang puti matangkad, ang pangalan ay Jake, ayon sa name tag niya ay tumingin sa kanya na parang basura. Hindi ka pwede dito. Ito ay para lang sa mga tunay na tao, hindi sa mga tulad mo. Nakita ni Manny ang mga taong nanonood, ang mga Amerikano na tumatawa, ang mga turista na nagpicture, ang mga empleyado na nakayuko, takot, at sa sandaling iyon naramdaman ni Manny ang sakit. Hindi dahil sa insulto, kundi dahil na-realize niya, kahit anong taas nang na-achieve mo, kahit anong laban mong napanalo, may mga tao pa rin na titingin sa iyo base lang sa kulay ng balat mo, pero hindi alam ni Jake. Ang lalaking pinahiya niya ay isa sa pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo, at ang mangyayari sa susunod na mga oras ay babaguhin ang buhay niya para sa habang buhay. Maynila, Pilipinas. 3 linggo bago ang insidente. Si Manny Pacquiao ay nakatayo sa harap ng salamin sa kanyang training gym sa General Santos City, pinapanood ang sarili, hindi ang kampeon ng boxing, kundi ang simpleng tao, 56 na taong gulang na. Maraming laban na napanalunan, maraming titulo na nakuha, maraming pera na kinita, pero may kulang pa rin. Manny, tawag ni Buboy Fernandez, ang kanyang long-time trainer at kaibigan. Ready ka na ba para sa press conference? Tumango si Manny. Ready na, pero sa loob-loob niya may tanong pa rin. Ano pa ba ang kailangan kong patunayan? Nag-press conference siya kinaumagahan. Dandaang reporters, libu-libong fans sa labas. Lahat ay umaasang marinig ang announcement. May susunod pa bang laban? May retirement na ba? Ladies and gentlemen, sabi ni Manny sa microphone, ngumiti. Mayroon pa akong isang laban. Isang huling laban. At pagkatapos magre-retire na ako. Sumigaw ang mga tao. May umiiyak, may nag-a-applaud. Pero si Manny, tahimik lang, alam niyang ito na ang dulo ng career niya. Ang pagpunta sa Las Vegas 2 linggo pagkatapos. Lumipad si Manny papunta sa Las Vegas para sa final press conference ng kanyang huling laban. Pero sa pagkakataong ito gusto niyang mag-isa muna. Walang entourage, walang bodyguards, walang manager. Bakit ayaw mong magdala ng security? Tanong ni Jinky, ang kanyang asawa, bago siya umalis. Kasi love, sagot ni Manny, ngumiti. Gusto ko lang maramdaman ang pagiging normal. Kahit saglit. Pero Manny, kilala ka sa buong mundo. Baka may mangyari. Okay lang ako, sabi ni Manny. Mag-iingat ako, at lumipad siya, nag-isa, nakaupo sa economy class. Kahit may pera siyang bumili ng first class. Nagbihis ng simpleng damit, walang logo, walang branding. Gusto lang niyang maging si Emmanuel, hindi si Manny Pacquiao. Ang pagdating sa hotel, pagdating niya sa Las Vegas, nagtaxi siya papunta sa hotel, isang luxury hotel na nire-reserve ng promoter niya. Ang pangalan, The Venetian Grand, isa sa pinakamamahaling hotel sa Strip. Bumaba si Manny, dala-dala ang kanyang maliit na backpack, naglakad papunta sa entrance. Pero bago pa siya makapasok, hinarang siya ng isang gwardya. Excuse me, sabi ng gwardya. Si Jake, matangkad, puti, maitim ang buhok, mga 35 taong gulang. Saan ka pupunta? Papasok po ako, sagot ni Manny, ngumiti. May reservation ako. Tumingin si Jake sa kanya mula ulo hanggang paa. Ang simpleng t-shirt, ang denim pants, ang rubber shoes. Ngumisi siya, mapanglait. Reservation? Ikaw? Tumawa siya. Tingnan mo ang sarili mo. Mukhang manggagawa ka. Hindi ka bagay dito. Natigilan si Manny. Sir, may reservation talaga ako. Pwede ko bang ipakita? Hindi na kailangan, sabi ni Jake, lumapit, itinuro ang daan pabalik. Umalis ka na. Ito ay para sa mga totoong guests. Hindi para sa mga tulad mo. Pero sir, bumalik ka sa bansang pinanggalingan mo. Sigaw ni Jake, malakas, para marinig ng lahat. Hindi kayo welcome dito. At sa sandaling iyon, tumigil ang mga tao. Tumingin sila. May mga Amerikano na nag-whisper. May mga Asian tourist na nagpicture, tawa ng tawa. May mga empleyado ng hotel na nakayuko, nahihiya pero walang ginawa. Si Manny, nanatili lang na nakatayo, hindi gumalaw. Hindi dahil takot, kundi dahil hindi niya alam kung paano mag-react. Gawin ko ba ang tama? O gawin ko ang madali? Ang unang emosyon, galit sa loob-loob ni Manny, sumisingaw ang galit. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipakita kung sino siya.
Gusto niyang tawagin ang manager, ang promoter, ang lahat at pahiyain ang lalaking ito. Pero isa pang parte sa kanya ang nagsabi, hindi, huwag. Dahil kung gagawin mo yan, mas lalo ka lang magiging katulad niya. Kaya huminga siya ng malalim. Tumingin kay Jake ng diretso sa mata. Sir, sabi niya, kalmado pa rin ang boses. Nirerespeto ko ang trabaho mo, pero nirerespeto ko rin ang sarili ko. Ako ay tao. Pantay tayo. At kahit anong kulay ng balat natin, deserve natin ang respeto. Tumawa si Jake. Respeto? Ha, alam mo ba kung saan ka? Amerika ito. Kami ang may-ari dito. Kayo, mga dayuhan lang. Mga immigrants. Mga walang kwenta. At sa mga salitang iyon, naramdaman ni Manny ang sakit. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa lahat ng Pilipino na nakaranas ng ganito. Para sa lahat ng OFW na pinagtawanan. Para sa lahat ng immigrant na minamaliit. Pero hindi pa rin siya sumigaw. Sa halip ngumiti siya. Isang ngiting may lungkot, pero may dignidad pa rin. Okay sir, sabi niya. Alis na ako, pero sana tandaan mo, ang pagkatao ng isang tao ay hindi nasusukat sa kulay ng balat. Nasusukat ito sa puso. At tumalikod na siya, naglakad paalis. Pero bago siya lumayo, may isang babaeng Amerikanang lumapit. Payat, blonde, mga 50 years old, naka-business suit. Excuse me. Sigaw niya kay Jake. Ano ang ginagawa mo? Ma'am, nag-i-explain lang ako sa kanya na hindi siya pwede dito. Hindi siya pwede? Galit na galit ang babae. Alam mo ba kung sino siya? Nagulat si Jake. Hindi ma'am. Sino ba siya? At tumingin ang babae kay Manny na nakatayo pa rin sa malayo. Lumapit siya, nag-apologize. Sir, I'm so sorry for what happened. Pasensya na po, sabi niya sa Tagalog. May accent pero maintindihan. Ako si Margaret Chen, General Manager ng hotel. At alam ko kung sino kayo. Kayo po si Senator Manny Pacquiao. Natigilan si Jake, nanlamig siya. Si Senator. Ibig sabihin, sabi ni Margaret, tumingin sa kanya galit. Siya ang 8th Division World Champion. Siya ang isa sa pinakasikat na boxer sa mundo. Siya ang magiging guest of honor sa Fight Week. At ikaw, Jake, pinahiya mo siya. Nanlaki ang mata ni Jake, namutla. Ma'am, hindi ko alam. Hindi mo alam kasi hindi ka nagtanong. Putol ni Margaret. Tingin mo lang, nag-judge ka na. At dahil doon, fired ka. Ma'am, please, umalis ka. Ngayon na. At pinalaya si Jake, umiiyak, nagmamakaawa. Pero si Margaret hindi nakinig. Pagkatapos lumapit siya kay Manny. Sir Manny, pasensya na po talaga. Hindi ko alam na mangyayari ito. Kung gusto ninyo, patatanggalin ko na lahat ng... Hindi na, sabi ni Manny, hinawakan ang kamay niya, ngumiti. Okay lang. Nangyari na. And sana matuto siya. Pero sir, okay lang talaga, ulit ni Manny. Basta sana, huwag nang mangyari ulit sa iba. At pumasok na siya sa hotel, iniwan si Margaret na humahanga. At si Jake na umiiyak sa labas, na-realize kung gaano siya naging tanga. Pero ang kwento ay hindi pa tapos. Dahil ang susunod na mangyayari ay babaguhin ang lahat. Sa loob ng hotel room, isang presidential suite na napakalaki, napakamahal. Naupo si Manny sa sofa, tumingin sa bintana. Ang buong Las Vegas Strip ay nagningning sa ilalim. Pero sa loob niya, madilim pa rin. Tumawag siya kay Jinky. Love, kamusta? Tanong ni Jinky. Okay lang, sagot ni Manny, pero alam ni Jinky na hindi totoo. May nangyari ba? Huminga ng malalim si Manny. May guard na nag-insulto sa akin kanina. Sinabing bumalik daw ako sa Pilipinas, na hindi ako belong dito. Tumahimik si Jinky. Pagkatapos nagsalita ang boses ay may galit. Ano, sinong guard yan? Gusto mo bang? Wag na love, sabi ni Manny. Tinulungan na ako ng manager. Fired na yung guard. Pero alam mo love, ang sakit pa rin. Kasi kahit anong taas mo, kahit anong achieve mo, may mga tao pa rin na titingin sa'yo na parang wala kang halaga. Manny, sabi ni Jinky, mahinang boses. Alam ko ang sakit na yan, pero tandaan mo, ikaw ay kampeon. Hindi dahil sa boxing, kundi dahil sa puso mo, dahil sa pagkatao mo. At ang mga taong nang iinsulto sa'yo, sila ang tunay na losers. Ngumiti si Manny. Salamat love. Kailangan ko yang marinig. At Manny, dagdag ni Jinky. Kung kailangan mo ng anything, nandito lang ako. Palagi. Alam ko love, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. At natapos na ang tawag. Pero hindi pa rin makatulog si Manny. Dahil may tanong pa rin sa isip niya. Bakit? Bakit ganito pa rin ang mundo? Bakit kahit anong gawin mo,
May mga taong hindi ka pa rin nire-respeto. Ang nakaraan na bumalik habang nag-iisip si Manny, bumalik ang mga alaala ng nakaraan. Naalala niya ang childhood niya. Sa Kibawe, Bukidnon. Walang makain, walang bahay na maayos. Ang ama niyang lasing, walang trabaho. Ang ina niyang nagtatrabaho bilang maid, pero hindi pa rin sapat. Naalala niya ang first time niyang sinuntok ang isang sako, payat pa siya noon, gutom, ngunit determinado. Dahil alam niya, ang boxing ang ticket niya palabas ng kahirapan. Naalala niya ang mga taong tumatawa sa kanya. Ang liit mo, hindi ka mananalo. Pero pinatunayan niyang mali sila. Naalala niya ang unang laban niya sa Amerika. Walang nakakakilala sa kanya. Tinawag siyang unknown Filipino, pero nanalo siya, at nanalo ulit, at nanalo pa, hanggang sa naging siya ang pinakasikat na boxer sa mundo. Pero kahit ganoon, may mga taong tulad ni Jake pa rin. Mga taong hindi nakakakita ng achievements. Nakikita lang ang kulay ng balat. At sa sandaling iyon na-realize ni Manny, hindi sapat ang tagumpay. Kailangan mo ring ipaglaban ang dignidad ng lahat. Hindi lang ng sarili mo. Ang desisyon kinabukasan, nag-press conference si Manny. Ang media ay nandoon, CNN, ESPN, lahat ng major networks. At tinanong siya tungkol sa insidente. Senator Pacquiao, totoo po bang may nangyaring racial incident kagabi? Tumahimik si Manny. Lahat ay naghihintay sa sagot niya. Oo, sabi niya, kalmado pa rin. May nangyari. Pero hindi ko ito ginagawa para sa atensyon. Ginagawa ko ito para sa mensahe. Anong mensahe, Senator? Na kahit sino ka, kahit saan ka galing, kahit anong kulay ng balat mo, deserve mo ng respeto, sabi ni Manny, tumingin sa kamera, parang nakikipag-usap sa buong mundo. At sa lahat ng Pilipino dyan, sa lahat ng Asian, sa lahat ng minorities, tandaan ninyo, hindi kayo nag-iisa. Laban natin ito. At lalabanan natin ito ng sama-sama. Pumalakpak ang mga tao, may mga umiiyak na reporters, at ang clip na iyon ay nag-viral sa buong mundo. Pero may isa pang nangyari, may nag-message kay Manny, galing kay Jake. Ang message, Senator Pacquiao, pwede po ba tayong mag-usap? Kailangan ko pong humingi ng tawad. Please. At sa sandaling iyon nag-isip si Manny, dapat ko bang pag-usapan siya? O hayaan ko na lang ang pag-uusap nagdesisyon si Manny? Kakausapin niya si Jake. Hindi dahil deserve nito, kundi dahil gusto niyang malaman kung bakit. Nag-meet sila sa isang coffee shop malapit sa hotel. Si Jake ay pumasok, payat, haggard, namumula ang mata, obvious na umiiyak. Senator, sabi ni Jake, umupo, hindi makatingin ng diretsyo. Salamat po sa pag-agree na makipagkita sa akin. Bakit mo gustong makipag-usap? Tanong ni Manny. Diretsyo? Kasi, sabi ni Jake, huminga ng malalim. Gusto kong humingi ng tawad. At gusto kong ipaliwanag kung bakit ko ginawa yon. Okay, sabi ni Manny. Pakinggan kita. Huminga ulit si Jake. Senator, lumaki po ako sa Texas, sa isang maliit na bayan na puro mga puti, at ang tinuro sa akin mula pagkabata na kami ang mga puti ay superior, na ang mga ibang lahi ay beneath us, na deserve namin ang lahat at sila deserve lang ng kaunti. Nakinig si Manny, tahimik. At sa loob ng maraming taon, naniniwala ako sa ganyan? Patuloy ni Jake. Kaya nga naging ganyan ako sa inyo kagabi. Kasi akala ko tama ako. Akala ko deserve ko na tratuhin kayong ganyan. Pero ngayong fired ka, sabi ni Manny, na-realize mo na mali ka? Tumango si Jake, umiiyak na. Oo, Senator. At hindi lang dahil na fired ako, kundi dahil pagkatapos ng insidenteng yan, nag-research ako tungkol sa inyo. Nabasa ko ang kwento ninyo. Kung paano kayo lumaki sa kahirapan. Kung paano kayo nag-boxing para makaahon. Kung paano kayo naging senador para tumulong sa mga tao. At na-realize ko, ikaw ay mas mabuting tao kaysa sa akin. Tumahimik si Manny. Hindi niya alam kung paano mag-react. Senator, sabi ni Jake, tumingin na sa kanya ngayon, ang mga matay puno ng regret. Hindi ko alam kung paano babawi sa ginawa ko. Pero sana, mapatawad ninyo ako. Hindi para sa akin, kundi para sa sarili ninyo. Para hindi kayo magdala ng galit. At sa sandaling iyon, tumingin si Manny kay Jake, sa mukha niyang haggard, sa mga matang umiiyak, sa kamay niyang nanginginig, at naalala niya ang sabi ni Jinky.
Ang tunay na lakas ay hindi sa pagsusuntok. Ang tunay na lakas ay sa pagpapatawad. Kaya hininga siya ng malalim. Jake, sabi ni Manny. Pinapatawad kita. Nanlaki ang mata ni Jake. Totoo po? Oo, sabi ni Manny. Pero may kondisyon. Ano po? Una, matuto ka. Huwag mong ulitin ang ginawa mo. Pangalawa, turuan mo ang iba. Turuan mo ang mga anak mo, ang mga kaibigan mo, na ang lahat ay pantay. Pangatlo, maging mas mabuting tao. Araw-araw. Tumango si Jake, umiiyak, nag-thank you ng paulit-ulit. At sa sandaling iyon, na-realize ni Manny, ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala. Ang pagpapatawad ay para sa sarili mo, para hindi ka maging bitter, para hindi ka mawala sa dilim. Pero may isa pang surprise na darating, at iyon ang tunay na magbabago sa lahat. Hindi alam ni Manny ang buong insidente ay na-record. May isang turista na nag-video mula simula hanggang dulo. Ang paglapastangan ni Jake, ang kalmadong sagot ni Manny, ang pagdating ni Margaret. Lahat, at ang video na iyon, nag-viral sa loob ng 6 na oras, 10 million views sa YouTube, 50 million sa TikTok, 100 million sa Facebook at Twitter combined. Ang buong mundo ay nakatingin, at ang reactions ay divided. Ang mga sumusuporta. May mga Pilipino na nag-comment, "Proud to be Pinoy." Si Senator Manny hindi sumuklab kahit pinahiya siya. Yan ang tunay na kampeon. Sa lahat ng OFW na nakaranas ng discrimination, laban lang. Si Manny ay representasyon natin. Salamat Senator Manny sa pagiging humble kahit may power ka na. May mga Amerikano rin na nag-react. As an American, I'm ashamed of that guard. Pacquiao handled it with so much grace. This is why Manny is a legend. Not because of his punches, but because of his heart. May mga Asian communities na nag-rally. This is what we go through every day. Thank you, Manny, for speaking up. Representation matters. Pacquiao is not just a Filipino hero, he's an Asian hero. Ang mga kumukontra, pero may mga bashers din. Ang OA naman. Guard lang yan, may power trip. Hindi racism yan. Pacquiao is just using this for publicity. Papunta na sa laban niya. Bakit ba kasi pumunta siya ng nag-iisa? Sana nagdala siya ng bodyguard para iwas gulo. At ang pinakamasakit na comment. Maybe kung hindi siya nagmukha ng manggagawa, hindi siya pinahiya, sana nagdamit siya ng maayos. Nang mabasa ni Manny ang mga bashers, nasasaktan siya. Pero mas nasasaktan siya dahil alam niyang may mga Pilipino pa ring hindi nakakaintindi. Bakit ba kailangang magsuot ng mamahaling damit para respetuhin ka? Bakit ba kailangang ipakita ang yaman para tratuhin kang tao? Ang special interview dahil sa viral moment. Nag-request ang mga major networks ng exclusive interview. Si Manny ay pumili ng CNN para mas maraming tao ang makakakita. Ang nag-interview sa kanya ay si Anderson Cooper, isang respetado journalist. Senator Pacquiao, thank you for joining us, sabi ni Anderson. The video has been viewed by hundreds of millions of people. What do you want to say? Thank you, Anderson, sabi ni Manny ngumiti. Una, gusto kong sabihin, hindi ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa lahat ng taong nakaranas ng discrimination, sa lahat ng Pilipino, Asian, Latino, Black, lahat ng minorities na pinagtawanan, minamaliit, pinahiya. And what message do you have for them? Ang mensahe ko, sabi ni Manny tumingin sa camera, ay huwag kayong sumuko. Huwag kayong maging bitter. Kasi ang galit ay hindi solusyon. Ang solusyon ay edukasyon, pag-unawa, at pagmamahal. But Senator, sabi ni Anderson, some people are saying you're too soft, that you should have fought back, sued the guard, made an example of him. Umiling si Manny. Anderson, alam mo, sa boxing, ang pinakamahirap na gawin ay ang hindi sumuntok. Ang pigilan ang sarili mo kahit galit ka. Pero iyan ang tunay na lakas. Ang kontrolin ang sarili mo. At ang magpatawad. You forgave him? Oh, sabi ni Manny, pinatawad ko siya. Kasi kung hindi ko pinapatawad, ako lang ang maghihirap. Ako lang ang magdala ng galit. At ayoko nang maging ganon. At sa sandaling iyon, pumalakpak ang mga tao sa studio. Umiiyak ang iba, at ang interview na yon ay nag-trend ulit. Ang mensahe ng mga anak, pero ang pinakamasakit at pinakamagandang parte ay ang mensahe ng mga anak ni Manny. Si Jimwell, ang panganay, nag-post sa Instagram. Proud ako sa tatay ko. Hindi dahil sikat siya, kundi dahil tinuruan niya ako kung paano maging mabuting tao. Salamat, Dad. Mahal na mahal kita. Si Mary, ang bunso, nag-post din. Daddy, alam kong masakit yung nangyari.
Pero salamat kasi kahit ganoon, hindi ka naging masama. Ikaw ang best dad sa mundo. I love you. Nang mabasa ni Manny ang mga mensahe ng mga anak niya, umiyak siya. Dahil na-realize niya, ang pinakamahalaga ay hindi ang opinyon ng mundo. Ang pinakamahalaga ay ang opinyon ng pamilya mo, ng mga taong tunay na nakakakilala sa'yo. Ang speech ni Manny sa Fight Week dumating ang araw ng official weigh-in ng laban. Libu-libong tao ang nagpunta, fans, media, celebrities. Lahat ay nag-aabang, pero bago ang weigh-in, may special segment. Si Manny ay bibigyan ng platform para magsalita. Umakyat siya sa stage, humawak sa microphone, tumingin sa libu-libong tao. Mga kababayan, sabi niya, nagsimula sa Tagalog, salamat sa suporta ninyo, salamat sa pagmamahal ninyo, at salamat sa pagtitiwala ninyo. Pumalakpak ang mga Pilipino sa crowd. Alam kong napanood ninyo ang video, patuloy niya. Ang insidente sa hotel. At alam kong galit kayo, pero gusto kong sabihin, huwag tayong maging bitter. Huwag tayong maging tulad ng taong nanakit sa atin, kasi kung gagawin natin yon, walang pagkakaiba sa atin at sa kanila. Tumahimik ang crowd. Ang gusto kong gawin, sabi ni Manny, ay magpakita ng example na kahit anong mangyari, kahit gaano kasakit, pipiliin pa rin natin ang kabutihan. Pipiliin pa rin natin ang pagmamahal. At sa sandaling yon may lumapit sa stage si Jake, nanlaki ang mata ng lahat. Ano ang ginagawa niya dito? Lumapit siya kay Manny, humawak sa microphone. Senator Pacquiao, sabi ni Jake, ang boses ay nanginginig. Pinatawad mo ako, tinuruan mo ako, at ngayon, gusto kong humingi ng public apology. Hindi lang sa iyo, kundi sa lahat ng Pilipino, sa lahat ng Asian, sa lahat ng taong nasaktan ko dahil sa ignorance ko. Tumahimik ang buong arena. I'm sorry, patuloy ni Jake, umiiyak na. I'm sorry sa lahat ng ginawa ko. At salamat Senator Pacquiao sa pagbibigay sa akin ng second chance. At yumakap si Manny kay Jake. Mahigpit. At umiyak ang buong arena. Dahil sa sandaling iyon, nakita nila, ang tunay na lakas ay hindi sa pagsusuntok. Ang tunay na lakas ay sa pagpapatawad, sa pagbibigay ng second chance, sa pagiging tao, pero may isa pang surprise. At yun ang tunay na ending na nakakagulat. Isang gabi bago ang laban, nag-meeting si Manny sa kanyang team, si Buboy, si Freddie Roach, ang dating head trainer, at ang kanyang promoter. Manny, ready ka ba? Tanong ni Buboy. Tumango si Manny. Ready na. Sigurado ka? Kasi alam kong maraming nangyari sa nakaraang linggo. Paka-stressed ka? Hindi, sabi ni Manny ngumiti. Hindi ako stressed. Sa totoo lang, mas motivated pa ako ngayon. Bakit? Tanong ni Freddie. Kasi, sabi ni Manny tumingin sa kanila, na-realize ko, ang laban na ito ay hindi lang para sa akin. Ito ay para sa lahat ng Pilipino, para sa lahat ng taong nakaranas ng discrimination, at gusto kong ipakita sa kanila na kahit anong mangyari laban pa rin tayo. Tumango ang lahat. Proud sila kay Manny. At alam mo Manny, sabi ni Buboy, lumapit, hinawakan ang balikat niya. Kahit manalo o matalo ka, proud na proud ako sa iyo. Kasi ikaw ay mas higit pa sa kampeon. Ikaw ay inspirasyon. Yumakap si Manny kay Buboy. Salamat pare. Salamat sa lahat. Ang araw ng laban, dumating ang araw ng laban. Ang T-Mobile Arena ay puno, 20,000 tao, lahat ay sumisigaw, nag-chant ng Manny, Manny, Manny. Pumasok si Manny sa ring, naka-red shorts na may flag ng Pilipinas, naka-boxing gloves na may nakasulat na Laban Pilipinas. Ang kalaban niya, si Derek the Hammer Thompson, isang American boxer, undefeated 35-0, kilala sa knockout power, matangkad, mabigat, makapangyarihan. Pero si Manny hindi natakot. Dahil alam niya, ang laban na ito ay mas malaki kaysa sa boxing. Ito ay laban para sa dignidad, para sa pag-asa, para sa lahat. Tumunog ang bell. Round 1. Lumusob si Derek, mabilis, malakas ang suntok. Pero si Manny mas mabilis. Umiiwas, kumukontra-golpe. Ang speed niya, kahit 46 years old na, parang 25 pa rin. Sumigaw ang crowd. Manny, Manny! Manny? Round 2. Mas aggressive si Derek, tinamaan si Manny sa muka. Napaatras siya, pero bumangon kaagad, kumontragolpe, left, right, left combination. Natumba si Derek. 1, 2, 3! Bilang ng referee. Tumayo si Derek, galit na galit. Round 3, all-out war. Pareho silang sumusunto, walang tigil. Ang mukha ni Manny duguan na. Ang mukha ni Derek pantal na. Pero si Manny ngumingiti pa rin. Dahil alam niya, ang laban na ito ay para sa mas mataas na layunin, ang turning point round 7. Pagod na si Manny. Pagod na si Derek.
Pero may nangyaring hindi inaasahan. Nagtama ang mga mata nila sa gitna ng ring. At sa sandaling yon may sinabi si Derek, "You're tough, old man." Ngumiti si Manny, "You too." At sa sandaling yon, nag-shift ang atmosfera. Hindi na ito labanan ng galit. Ito ay labanan ng respeto. Round 8, 9, 10, patuloy silang lumalaban. Pero ngayon, may mutual respect na. Bawat suntok may appreciation. Bawat block may pagkilala. Hanggang sa natapos ang 12 rounds. Tumunog ang huling bell. Umupo si Manny sa corner niya. Hinihingal, duguan, ngunit masaya. At sa kabilang corner si Derek umupo rin. Hinihingal, duguan. Pero tumitingin kay Manny na may halong admiration. Ang resulta nag-announce ang referee. "Ladies and gentlemen, after 12 rounds, we go to the judges' scorecards." Tahimik ang arena. Lahat ay naghihintay. Judge 1 scores the bout 115-113 for Pacquiao. Sumigaw ang crowd. Judge 2 scores the bout 114-114, a draw. Nagtaka ang crowd. Judge 3 scores the bout 116-112 for Pacquiao. At explode ang arena. Nag-champion si Manny, nanalo siya. Sa edad na 46. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, nanalo pa rin siya. Lumapit si Derek, yumakap kay Manny. "You deserve it, champ," sabi niya, umiiyak. "You're the greatest." "Hindi," sabi ni Manny, yumakap pabalik. "Tayong dalawa pantay lang, kasi pareho tayong lumaban ng puso." At sa sandaling iyon, nakita ng buong mundo, ang tunay na tagumpay ay hindi lang sa panalo. Ang tunay na tagumpay ay sa respeto na nakuha mo, sa dignidad na ipinaglaban mo, at sa pagkatao na ipinakita mo, ang post-fight interview. Pagkatapos ng laban, nag-interview ang reporter kay Manny. "Senator Pacquiao, congratulations. Ano ang nararamdaman mo?" "Salamat," sabi ni Manny, hinihingal pa rin. "Masaya ako. Hindi dahil nanalo ako, kundi dahil napatunayan ko na kahit anong edad mo, kahit anong pinagdaanan mo, kung hindi ka susuko, kaya mo pa rin." "And what about the incident last week? Ang guard na nag-discriminate sa'yo?" Ngumiti si Manny. "Pinatawad ko na siya. At sana matuto siya. At sana matuto rin ang lahat na ang respeto ay hindi nasusukat sa yaman, sa posisyon, sa kulay ng balat. Nasusukat ito sa pagkatao." "Last question, Senator. Is this really your last fight?" Tumahimik si Manny. Nag-isip pagkatapos ngumiti. "Oh," sabi niya, "ito na ang huli. Pero ang laban ko sa buhay, Hindi pa tapos. patuloy akong lalaban. Para sa Pilipinas, para sa mga mahihirap, para sa lahat ng nangangailangan." At pumalakpak ang buong arena dahil alam nila, si Manny Pacquiao ay hindi lang kampiyon sa boxing, siya ay kampiyon sa buhay. 3 buwan pagkatapos ng laban, bumalik si Manny sa Pilipinas. Grand welcome! Libu-libong tao sa airport. Nag-parade sa EDSA. Lahat ay nag-celebrate pero ang pinaka-special na moment, ang invitation na natanggap niya galing sa White House. Ang US President ay nag-invite sa kanya para sa special recognition, ang pagiging Ambassador of Unity and Respect. "Senator Pacquiao," sabi ng letter, "you have shown the world what it means to fight with dignity, to forgive with grace, and to inspire with humility. We would be honored to have you represent the values of unity and respect." Pumunta si Manny sa White House kasama ang pamilya niya. Doon sa Rose Garden, binigyan siya ng medal. At nag-speech ang President. "Manny Pacquiao is not just a champion of boxing," sabi ng President. "He is a champion of humanity. And today we honor him not for his punches but for his heart." Pumalakpak ang lahat. At si Manny umiiyak, yumakap sa pamilya niya. Ang surprise na bisita, pero ang tunay na surprise ay nangyari pagkatapos ng ceremony. May lumapit kay Manny, isang pamilya. Ang ama, ang ina at 3 bata. "Senator Pacquiao," sabi ng ama, ang boses ay nanginginig. "Ako po si Jake. Ang guard na nag-insulto sa inyo." Natigilan si Manny. Tumingin siya. "Oo nga, si Jake nga." "Jake," sabi ni Manny, ngumiti. "Kumusta ka na?" "Okay na po ako, Senator," sagot ni Jake. Lumapit ang pamilya niya. "At gusto ko po kayong ipakilala sa pamilya ko. Ito po ang asawa ko, si Sarah, at ang mga anak ko, sina Emily, Jacob at baby Luke." Ngumiti si Manny, lumapit sa mga bata. "Hello mga bata, kamusta kayo?" "Hello po, Senator," sabi ng mga bata, excited. "Senator," sabi ni Jake. Lumapit, hinawakan ang kamay ni Manny. "Gusto ko pong sabihin, salamat. Salamat po sa pagpapatawad. Salamat po sa second chance. At dahil sa inyo nagbago ako, nag-aral ako, nagtrabaho ako. At ngayon, tumutulong na ako sa mga immigrant communities dito sa Amerika.
Tinuturuan ko sila kung paano harapin ang discrimination. At sinasabi ko sa kanila na may pag-asa pa. Umiyak si Manny. Yumakap kay Jake. Salamat, Jake. Salamat kasi pinili mong maging mas mabuti. Hindi po, Senator, sabi ni Jake. Umiiyak din. Kayo ang nag-inspire sa akin. Kayo ang nagturo sa akin. Kasi kung hindi ninyo ako pinatawad, siguro hanggang ngayon bitter pa rin ako. Pero dahil sa inyo natuto akong magmahal. At sa sandaling yon na-realize ni Manny, ang pagpapatawad ay hindi lang naghealing sa taong nagkasala, naghealing din ito sa taong nasaktan. At nag-create ng ripple effect na umaabot sa buong mundo. Ang pagbabalik sa Pilipinas, bumalik si Manny sa Pilipinas pero hindi sa Manila. Bumalik siya sa General Santos City, sa lugar na pinanggalingan niya. Doon sa gym niya, tinawag niya ang mga batang mahihirap. Mga batang nagbo-boxing para makaahon. Mga bata, sabi ni Manny, nakaupo sa harap nila. Alam ko ang hirap ng buhay. Alam ko ang sakit ng gutom. Alam ko ang feeling na parang walang pag-asa. Nakinig ang mga bata tahimik. Pero gusto kong sabihin sa inyo, patuloy ni Manny, na kahit gaano kahirap, huwag kayong susuko. Kasi ang buhay ay hindi tungkol sa kung saan ka nag-umpisa. Ang buhay ay tungkol sa kung saan ka pupunta. At kung pipiliin mong lumaban, walang imposible. Tumango ang mga bata. At isa pa, sabi ni Manny, tumayo na, lumapit sa kanila. Huwag ninyong kalimutan, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pera, sa titulo, sa fame. Ang tunay na tagumpay ay nasusukat sa bilang ng taong tinulungan mo, sa bilang ng buhay na binago mo. At iyon ang gusto kong gawin ninyo, maging kampiyon. Hindi lang sa ring, kundi sa buhay. At pumalakpak ang mga bata, umiiyak ang iba, inspired, motivated, puno ng pag-asa. Ang huling liham ilang linggo pagkatapos, nakatanggap si Manny ng isang liham. Galing sa isang batang Pilipino sa Amerika. Ang pangalan ay Miguel, 11 taong gulang. Ang sulat, Dear Senator Manny, my name is Miguel. I am 11 years old. I live in California with my parents. They are OFWs. Gusto ko pong magpasalamat sa inyo. Kasi nung nangyari yung incident sa hotel, akala ko normal lang yun. Akala ko dapat lang na-discriminate kami. Kasi Pilipino kami. Pero nung nakita ko kung paano ninyo hinarap, kung paano kayo nagstay calm, kung paano ninyo pinatawad yung guard, nagbago ang isip ko. Narealize ko hindi ako dapat mahiya na Pilipino ako. Dapat proud ako. Kasi may mga taong tulad ninyo na nagpapakita na kahit sino tayo, may halaga tayo. Salamat po, Senator. Kayo po ang hero ko. At balang araw gusto ko ring maging tulad ninyo. Hindi sa boxing, pero sa buhay. Salamat po talaga. Miguel, nang matapos basahin ni Manny ang liham, umiyak siya. Dahil na-realize niya, ito pala ang tunay na ibig sabihin ng pagiging kampiyon. Hindi ang panalo, kundi ang inspiration na binibigay mo sa iba. Ang pag-asa na iniluluwal mo. Ang pagbabago na sinisimulan mo. Epilogo. Ang legacy na naiwan 10 taon. Pagkatapos 10 taon ang lumipas mula sa araw na yon, si Manny Pacquiao ay retired na sa boxing. 56 na taong gulang na. Uban na ang buhok. May wrinkles na sa muka. Pero ang ngiti, mas malapad pa. Naging full-time senator na siya. Nagtayo ng scholarship programs. Nagbuild ng mga schools. Nag-fund ng medical missions. Tumutulong sa mga mahihirap. At ang pinaka-special, nagtayo siya ng foundation na ang pangalan ay Unity and Respect Foundation. Isang foundation na nag-promote ng equality, ng anti-discrimination, ng pagmamahal sa kapwa. Ang ambassador ng foundation, si Jake O, ang dating guard na nag-discriminate kay Manny, ngayon ay nag-dedicate ng buhay niya sa pag-educate ng mga tao tungkol sa racism, discrimination, at pagmamahal. At ang batang si Miguel, naging scholar siya, nag-graduate ng law, at ngayon lawyer na, tumutulong sa mga immigrant na lumalaban sa discrimination cases. Ang huling speech ni Manny sa 10th anniversary ng Unity and Respect Foundation, nag-speech si Manny sa harap ng libu-libong tao. Mga kaibigan, na sabi niya, ngumiti, 10 taon na ang nakalipas mula sa araw na pinahiya ako ng isang guard sa Las Vegas. At alam ninyo ba, salamat sa kanya. Nagtaka ang mga tao, bakit? Patuloy ni Manny. Kasi kung hindi siya gumawa noon, hindi ako matututo. Hindi ako magre-reflect. Hindi ako magi-inspire ng iba. Kaya salamat, Jake. Salamat sa pag-challenge sa akin na maging mas mabuting tao. Pumalakpak ang lahat. At si Jake sa audience umiiyak, nag-thank you. At sa lahat ng mga tao dito, sabi ni Manny tumingin sa buong crowd, tandaan ninyo, ang buhay ay puno ng challenges.
May mga taong lalait sa inyo. May mga taong mag-discriminate. May mga taong mag-judge basis sa kulay ng balat, sa accent, sa background. Tumahimik ang lahat. Pero ang tanong, sabi ni Manny, ang boses ay malakas ngunit puno ng emosyon. Paano ninyo haharapin? Magiging bitter ba kayo? Magiging masama ba kayo? O pipiliin ninyong maging mas mabuti? Walang sumagot, pero alam ng lahat ang sagot. Piliin ninyong maging mas mabuti, sabi ni Manny ngumiti. Kasi iyan ang tunay na lakas. Iyan ang tunay na tagumpay. Iyan ang tunay na ibig sabihin ng pagiging kampeon. At pumalakpak ang buong arena. Tumayo ang lahat, umiiyak, nagchant ng Manny. Manny! Manny! At sa sandaling iyon na-realize ni Manny, ang tunay na legacy ay hindi nasusukat sa mga titulo na nakuha mo. Nasusukat ito sa mga buhay na binago mo, sa mga puso na ininsipre mo, at sa pag-asa na iniwan mo sa mundo. Ang mensahe ng kwento, ang kwentong ito ay hindi lang tungkol kay Manny Pacquiao. Ito ay tungkol sa ating lahat. Sa mundo na ito, maraming discrimination, maraming racism, maraming injustice, pero ang tanong, paano natin haharapin? Pipiliin ba natin ang galit? O pipiliin natin ang pagmamahal? Pipiliin ba natin ang paghihiganti? O pipiliin natin ang pagpapatawad? Pipiliin ba natin ang kadiliman? O pipiliin natin ang liwanag? Mga aral, ang dignidad ay hindi natitinag ng insulto kahit pinahiya ka. Kung alam mo ang halaga mo, hindi ka mawawasak. Ang pagpapatawad ay para sa iyo, hindi para sa taong nagkasala. Pag nagbitter ka, ikaw lang ang maghihirap. Ang tunay na lakas ay hindi sa pagsusuntok. Ang tunay na lakas ay sa pagpipigil, sa pagpapakumbaba at sa pagmamahal. Ang pagbabago ay possible. Kahit ang pinakamasama may pag-asa pa. Ang legacy ay hindi material. Ang tunay na legacy ay ang inspiration na iniwan mo. Kaya sa lahat ng nag-experience ng discrimination, ng racism, ng injustice, huwag kang sumuko, huwag kang maging bitter, piliin mo ang pagiging mas mabuti dahil yun na ang tunay na tagumpay, yun ang tunay na meaning ng pagiging kampeon, hindi sa ring kundi sa buhay. TAPOS. Ang tunay na laban ay hindi sa ring, ang tunay na laban ay sa puso. Manny Pacquiao, mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang pagmamahal, mabuhay ang unity and respect.